Oh, bakit ngayon ka lang umuwi? 2:00 na ng madaling araw ah. Kanina pa ako naghihintay sa'yo. Nag-aalala na ako sa'yo kanina pa at baka kung ano na nangyari sa'yo. Bakit kasi hinintay mo pa ako? Sana natulog ka na. Wala naman ako sinabing hintayin mo ko. At ang sabi ko sa'yo, pupunta ako sa bahay ni Donna kasi birthday niya, di ba? Kay Donna ka ba talaga galing? Oo, bakit? Nagdududa ka ba? Na doon ako nagpunta? Nagpunta ako sa bahay ni Donna. Ang sabi niya, hindi ka pumunta doon at hindi rin niya birthday. Saan ka ba talaga galing, Fatima? Pwede bang kahit ngayon lang, maging totoo ka sa akin? At bakit pumunta ka pa kina Donna, ha? Yan ka na naman sa pagiging paranoid mo, Rico eh. Pagod ako, kaya wag mo akong umpisahan. Saan ka ba talaga galing? Yun lang naman gusto ko malaman eh. Boyfriend mo ko at live-in partner mo ko. Kaya may karapatan naman siguro ko malaman kung saan ka nagpupunta, di ba? Boyfriend pa lang kita at hindi pa kita asawa. At hindi porke nakatira tayo sa isang bubong ay may karapatan ka ng makialam kung saan ako nagpupunta. Wala na ba akong privacy sa bahay na to? Hindi sa ganun, Fatima. Nagtataka kasi ako kung bakit kailangan mo pang magsinungaling sa akin. Obvious naman hindi ka galing kina Donna. Saan ka ba talaga galing? Yun lang naman ang gusto kong malaman eh. Ay nako, pagod ako, Rico. Ang gusto kong gawin ngayon ay matulog. Saka matulog ka na rin. Kasi, hindi ba babalik ka na sa trabaho mo mamaya? Hindi ako makakatulog hanggat di mo sinasabi sa akin kung saan ka pumunta. Okay, sige. Bahala ka mapuyat dyan. Dahil wala akong ganang makipag-usap sa'yo. Talaga bang kaya mong hayaan na merong gumugulo sa isip ko, ha? Hindi lang yan na napapansin kong kakaiba sa'yo. Ilang buwan ka nang umaalis nang hindi sinasabi sa akin kung saan ka pumupunta tapos hindi ka naman pala ayos noon pero ngayon natuto ka nang mag-makeup at ang bango-bango mo palagi. Kahit nga yung buhok mo, pinakulayan mo pa. Bakit? Hindi ba pwedeng natuto lang ako mag-ayos sa sarili ko? Tsaka, lahat ba ng nakikita mong pagbabago sa akin ay kailangan mo bigyan ng ibang kahulugan? Saka ano bang gusto mong sabihin, ha? May gusto ko bang tumbukin? Alam ko, pero hindi mo masabi-sabi. May kakilala kasi ako na nakakita sa'yo na may kasama kang ibang lalaki sa mall. Nakahawak ka pa nga doon sa braso ng lalaki. Hindi kilala nung nakakita sa'yo yung lalaking kasama mo kaya sigurado raw siya na hindi ako yun. Yon? Kaya naman pala, pinagdududahan mo ako na may ibang lalaki nang dahil lang sa isang chismis na hindi ka sigurado kung totoo ba o hindi. Wala akong ibang lalaki, Rico. Huwag kang ampraning at huwag kang basta-basta naniniwala sa sinasabi sa'yo ng ibang tao. Mas lalo mo tuloy pinatutunayang utu-utu ka. Alam mo, nagsasayang lang ako ng oras sa'yo eh. Imbis na natutulog na sana ako ngayon, sinasagot ko pa ang mga walang kwenta mong tanong. Ay nako, diyan ka na nga. Nakakabwisit ka. Hindi ko na pinigilan pa si Fatima. Nang pumasok na siya sa kwarto namin, naiwan ako nakatayo sa maliit naming sala habang nakatitig sa kawalan. 5 taon na po kaming magkasintahan ni Fatima at 3 taon na kaming nakatira nang magkasama sa bahay ko. Napansin ko ang pagbabago ni Fatima nung nakaraang taon. Hindi po ako ang klase ng tao na mahilig sa komprontasyon. Pero nang sandaling yon, ay hindi ko na napigilang magtanong at maghanap ng sagot kay Fatima. Pero sa kasamaang palad, wala akong nakuhang kasagutan mula sa kanya. Ramdam ko na meron talaga siyang itinatago at wala akong ideya kung paano kong mapapatunayan kung totoo bang may ibang lalaki si Fatima. Pagsapit ng 5:00 ng umaga, ay nagtungo ako sa terminal ng bus. Doon ay nagkita kami ng matalik kong kaibigan na si Jojo. Siya ang driver ng bus, kung saan ako ang konduktor. Oh, ang aga-aga pero nakabusangot na kagad yung mukha mo, tol.
May malas yan. Dapat nakangiti ka kagad para maging maayos ang biyahe natin ngayon. Pambira ka, oo. Saka, kababalik mo lang sa trabaho kaya dapat ay masaya ka. Ilang araw ka rin may sakit, di ba? Paano naman ako makakangiti kung nag-away kami kaninang madaling araw ni Fatima? Oh, bakit? Ano ba pinag-awayan yung dalawa? Nahuli ko kasi siyang nagsisinungaling sa akin eh. Sabi niya, pumunta siya sa kaibigan niya. Pero nung puntahan ko yung bahay ng kaibigan niyang yun, wala naman siya ron. Tapos nang sabihin ko yun sa kanya at tanungin kung saan talaga siya nagpunta, siya pa ang nagalit sa akin. Para bang sinadya niya magalit sa akin para hindi ko na siya kulitin sa pagtatanong eh. Ay naku, alam mo tol, karamihan sa mga babae ngayon ay ayaw nang nakikialam sa kanila ang boyfriend o asawa nila. Hindi na kagaya nun ng mga babae ngayon. Di ba? Dati ang mga babae ay under palagi sa mga lalaki yan. Pero ngayon, kaya na nilang magdesisyon para sa sarili nila. Baka kasi kapag palagi ka nakikialam kay Fatima, ay masakal siya at iwanan ka niya. Alam ko naman yun, Joe eh. Pero iba kasi itong ginagawa ni Fatima eh. Pagsisinungaling na yun sa kanya. Kaya pakiramdam ko tuloy eh. May iba siya lalaki. Ano ka ba? Huwag kung ano-ano iniisip mo, tol. Mahal ka ni Fatima. Nakikita at nararamdaman ko yun kapag kasama niyo akong dalawa. Sakayaan mo lang siya sa gusto niyang gawin. Teka, nag-almusal ka na ba? Di pa nga eh. Mabuti pa, ililibre kita ng almusal. Tamang-tama kasi di pa rin ako kumakain eh. Mas mabuti na may laman ng tiyan natin bago tayo bumiyahe. Isang malalim na paghinga ang pinakawalan ko nang tapikin ni Jojo ang likod ko. Sinubukan kong alisin kahit sandali ang bigat ng iniisip ko dahil baka hindi ako makapag-focus sa trabaho ko mamaya. Mula Laguna hanggang Bicol ang biyahe namin ni Jojo. Kaya talaga namang mahaba ang binabiyahe namin. Dagdag pa na ordinary bus lang. Kaya may mga pagkakataon na kapag sobrang init ay hindi talaga kami komportable. Pero sa ganoong trabaho ay sanayan lang talaga. Ang mahalaga ay meron akong may uuwing pera kay Fatima. Matapos ang aming pagbiyahe ay hinintay ko si Jojo sa labas ng terminal ng bus dahil kinakausap siya ng aming operator. Mula sa aking bulsa ay inilabas ko ang isang singsing na matagal ko nang binili. Hindi ko na malayan na nasa tabi ko na pala si Jojo at kinuha niya ang singsing. Uy! Ganda nito ah! White gold ba to, tol? Saan mo to binili? Akin na nga yan, tol. Ikaw talaga. Ang hilig mong manguha ng hindi naman sa'yo. Damot naman ito. Oh, yan ang singsing mo. Pero bakit may ganyan ka? Ang tagal na natin magkakilala pero ngayon lang kita nakitaan ng ganyang alahas ah. Hindi, matagal ko na itong binili. Pinag-ipunan ko talaga to kasi ito ang singsing na ibibigay ko kay Fatima kapag niyaya ko na siyang magpakasal sa akin. Teka, ang akala ko ba may hinala kang may ibang lalaki si Fatima? Bakit hayayain mo pa siya magpakasal sa'yo? Naisip ko rin kasi na baka kapag mag-asawa na kami ni Fatima, alam mo yun, baka bigla siya magbago. Di ba may mga taong ganun na nagbabago kapag naikasal na sila? Ewan ko ah. Parang sa'yo ko lang yata narinig yung kasabihan na yan eh. Pero sigurado ka na ba? Tandaan mo, hindi ka sigurado kung papayag ba si Fatima na magpakasal sa'yo. Kaya, baka tanggihan ka niya, tol. Baka masaktan ka. Hindi ko malalaman ang sagot kung di ko susubukan, tol. O paano, uwi na ako. Umuwi ka na rin para makapagpahinga ka na. Mamaya ka na umuwi. Mag-happy-happy na muna tayo. Uminom tayo dun sa bar na pinuntahan ko nung nakaraan. Hindi. Pass muna ako, tol. Kailangan ko na talagang umuwi. Next time na lang. Magaan ang pakiramdam ko habang pauwi ako sa bahay. Halos 1 oras ang biyahe ko mula sa terminal. Kaya habang sakay ako ng jeep ay nakatulog ako. Nang nagising ako ay malapit na ako sa bahay at naisip ko na wag nang patagalin ang pagyaya ko kay Fatima na magpakasal. Kaya nang nasa labas na ako ng bahay ko ay sobrang excited ako at hiniling ko na sana
ay gising pa si Fatima. Pagpasok ko sa bahay ay natigilan ako dahil saktong lumabas si Fatima ng kwarto habang may bitbit na maleta. Fatima, teka. Saan ka pupunta? Mga gamit mo ba ang laman ng maletang yan? Alangan namang gamit mo to, di ba? Sandali lang. Saan ka nga pupunta? Uuwi ka ba sa probinsya nyo? Aalis na ako rito. Ayoko na, Rico. Nakikipaghiwalay na ako sa'yo. Teka. Hindi. Hindi ka pwede makipag-iwalay sa akin. Ano to? At bakit hindi? Wala na ba akong karapatang magdesisyon para sa sarili ko? Dahil ba to sa pagtatanong ko sa'yo? Kung saan ka pumunta kagabi? Okay, sige. Hindi na ako makikialam sa'yo. Puntahan mo lang gusto mong puntahan at sumama ka sa kahit na sinong tao. Basta't wag mo lang akong iiwan, Fatima. Wag naman. Hindi na, Rico. Ayoko na. Hindi na ako masaya sa'yo. Ayoko na. Sandali. Fatima naman. Ito. Nakikita mo ba ang singsing na to? Yayayain na kitang magpakasal. Hindi ba nagpaparinig ka sa akin nun na gusto mo na magpakasal tayo? O eto na yun, Fatima. Handa na akong pakasalan ka. Hindi lang ako nagsasalita dati kasi wala pa akong nabibiling engagement ring natin eh. Huli na. Sa'yo na yung singsing mo. Sa tingin mo ba, ay madadala mo pa ako sa mga paganyan-ganyan mo? Kahit bigyan mo pa ako ng isang jewelry set, ay hindi na magbabago ang isip ko. Ayoko na. Sawang-sawa na ako. Break na tayo. Tumabi ka nga dyan. Malakas akong tinabig ni Fatima at malalaki ang hakbang na naglakad siya palabas. Nang nasa pintuan na siya, ay hinabol ko siya. Maigpit ko siyang niyakap mula sa likod. Fatima, sandali lang. Parang awa mo naman. Magbabago na ako, promise. Sabihin mo kung anong dapat kong gawin para hindi ka umalis. Mahal na mahal kita, Fatima. Huwag mo akong iiwan. Hayaan mo na lang ako, Rico. Hindi ka ba marunong makaintindi? Hindi na ako masaya sa relasyon natin. Hindi na kita mahal. Fatima, gagawin ko lahat para maging masaya ka ulit. Parang awa mo, no? Hindi ko kaya mabuhay nang wala ka eh. Huwag ka ngang OA. Anong palagay mo sa akin, ha? Hangin? Na kapag nawala ako ay mamamatay ka? Kaya mo mabuhay nang wala ako, Rico. Kaya tumigil ka sa drama mong yan. Hindi ka ba nahihiya sa mga kapitbahay mo? Baka naririnig ka nila. Wala akong pakialam kahit marinig pa nila ako. Sabihin mo nga, Fatima. May mahal ka na bang iba? Kaya iiwanan mo na ako. Hindi ko na kailangan pansagutin ang tanong mong yan. Dahil break na tayo. Saka bitiwan mo nga ako. Ano ba? Kapag ako naubusan ng tricycle na masasakyan, ha? Ihahampas ko talaga sa itong maletang dala ko. Ayoko. Hindi kita bibitiwan. Hindi ako papayag na umalis ka. Nagpumiglas si Fatima. Nang naalis niya ang pagkakayakap ko sa kanya, ay humarap siya sa akin at tinuhod niya ang pagkalalaki ko. Malakas ako napasigaw at nangihina ako na paluhod. Pakiramdam ko ay mawawalan ako ng ulirat sa sakit na naramdaman ko. Ang kulit mo kasi. Dapat lang sa'yo yan. Fatima! Huwag mo kong iiwan! Fatima, wag! Fatima! Walang lingon-lingon na naglakad si Fatima palayo. Kahit gusto ko siyang sundan, ay hindi ko magawa dahil hindi ko magawang makatayo at makapaglakad dahil sa lakas ng pagsipa ni Fatima sa aking pagkalalaki. Ang tanging nagawa ko na lang ay ang paulit-ulit na isigaw ang pangalan ni Fatima habang umaasa na babalik pa siya. Kahit durog na durog ang puso ko, ay kinailangan ko pa rin magtrabaho. Habang nagpupuno kami ng pasahero ni Jojo, ay lumapit siya sa akin at napakunot noo siya nang makita niya
ang itsura ko. Oh, ano na naman yan? Bakit namumugto yung mga mata mo? Parang kang kinagat ng napakaraming bubuyog ah. Tol, wala na si Fatima. Ano? Wala na si Fatima? Anong kinamatay niya? Diyos ko naman. Sumalangit naman ang kaluluwa niya. Napakabata pa niya para mamatay. Si Raulo, ano ba sinasabi mong namatay? Hindi pa patay si Fatima. Ang ibig kong sabihin, wala na siya. Umalis siya sa bahay. Sa madaling salita, nakipag-iwalay na siya sa akin. Ay, sorry. Ganun ba? Ikaw naman kasi. Hindi mo na lang sinabi na nakipag-iwalay siya sa'yo para madali ko naintindihan. Tapos sobrang lungkot pa ng pagkakasabi mo. Kaya inisip ko na patay na siya. Malamang malungkot ako. Sasabihin ko sa iyo kasi nakipag-break na nga siya sa akin eh. Pero grabe ang nangyari sa iyo, Tol. Parang sumakto pa na balak mo na sanang mag-propose sa kanya. Tapos bigla naman siya nakipag-iwalay. Ewan ko, Jo. Pero pakiramdam ko matagal niya ng plano makipag-iwalay talaga sa akin eh. At kagabi lang siya nagkaroon ng lakas ng loob na gawin yun. Hindi ko na tuloy alam kung paano ako mabubuhay ngayon. Ilang taon kami magkasama ni Fatima, Tol. Nung sa bahay na siya tumira, ay inilagay ko na sa utak ko na kami na talaga magkasama habang buhay. Pero wala. Nagkamali pala ako. Ganyan talaga ang buhay. Puro na sorpresa. Magugulat ka na lang talaga sa mga mangyayari. Pero kayang ba magtrabaho ngayon? Pwede akong mag-request kay bossing ng pansamantalang papalit sa'yo para makapagpahinga ka. Hindi. Ayaw magpahinga, Tol. Ayos lang ako. Gusto kong maging busy para hindi ko maramdaman ang sakit na pinagdadaanan ko ngayon. Kaya magtatrabaho pa rin ako. Kahit durug na durug ang puso ko. Sige, ikaw bahala. Ako naman nagsasuggest lang at nag-aalala ako sa'yo. Pero kung kaya mo, wala rin naman problema. Nang napuno na ng pasahero ang bus, ay pumwesto na si Jojo sa driver's seat. Ako naman ay tumayo sa tabi niya. At bago pa andarin ni Jojo ang bus, ay hinawakan ko muna ang medalyon na nakasabit sa leeg ko. Bumulong ako roon na sana ay maging ligtas ang biyahe namin. Sa pagbukas ko ng aking mga mata, ay nakita ko si Jojo na nakatingin sa akin. Umiiling siya habang tumatawa ng mahina. Ano yan? Ba't tumatawa ka? May nakakatawa ba? Kasi naman, simula nung maging konduktor ka, palagi mong binubulungan yung medalyon mo na yan. Nakakatawa kasi, di ba dapat rosaryo dinadasalan mo? Bakit? Pagkatapos ko naman bulungan to hinahawakan ko rin naman yung rosaryo sa harapan mo. Saka, pamana sa akin to ng lolo kong namatay. Ang sabi niya, ginamit niya ito noon sa pakikipaglaban sa mga aswang. Kung di mo na itatanong ay isang antengerong manunugis ang lolo ko nung buhay pa siya. Saka hindi lang panlaban sa mga aswang tong medalyon na to, baka kalain mo. Kundi, nagdadala rin ito ng swerte sa kanya. Nako, hindi ako naniniwala sa mga ganyan. Mas naniniwala pa rin ako na tayo ang gumagawa ng swerte at hindi natin dapat iasa sa kung anong bagay ang swerte natin. Hindi na ako nagsalita dahil pinaandar na ni Jojo ang bus. Nagsimula na akong magbigay ng tiket sa mga pasahero at pagkatapos ay saka ako naningil ng kanilang pamasahe. Nang natapos na ako, ay nilibang ko ang sarili ko sa pagkikwentuhan kay Jojo. Iniwasan kong pag-usapan ang tungkol kay Fatima dahil ayokong maging dahilan yon para maapektuhan ang aking pagtatrabaho. Habang tumatakbo ang oras, ay paunti ng paunti ang pasahero ng bus. Nang palubog na ang araw, ay isang pamilya ang sumakay. Sa tingin ko, ay mag-asawa ang dalawa. Tapos yung batang lalaki at binatilyong lalaking kasama nila ay mga anak nila. Kapansin-pansin ang takot sa mukha nila. Medyo marumi ang damit
na suot nila. Sinundan ko sila ng tingin at umupo sila sa pinakahulihang upuan. Lumapit ako sa kanila at inihanda ko ang tiket at ang pambutas ng tiket. Saan po kayo? Sa Pamplona. 4 na Pamplona? Oh. Sinimulan kong butasan ng magkakasabay ang 4 na tiket at ibinigay ko yun sa kanila. Yung lalaki ang kumuha at hindi man lang niya yun tinignan. Naghintay ako ng bayad nila pero walang nagkusa sa kanilang magbayad. Kaya kahit nahihiya ako, ay ako na ang nagsalita. Excuse me, boss. Kukunin ko na po sana yung bayad nyo. Pasensya ka na. Pero wala kaming pambayad na. Baka pwedeng tulong mo na lang to sa amin. Kasi kailangan namin makalayo na mag-iin ako sa lugar na ito. Nako, yari. Pasensya na po pero hindi po ako magdidesisyon sa bagay na yan eh. Mayayari po kami sa inspektor namin eh. Pero teka, sandali ah. Kakausapin ko lang po yung driver natin. Kung meron kaming pambayad ay magbabayad naman kami. Pero wala talaga kaming pera kahit piso. Iniwanan ko sandali ang mag-anak at pinuntahan ko si Jojo. Jo, may problema tayo. Ano yun? Yung isang pamilyang bagong sakay. Walang pambayad ang pamasahe. Anak ng problema nga yun. Di, pababain natin. Sandalit, maghahanap ako ng pwede nating hintuan. Teka, sandali lang, tol. Ano kasi, mukhang nakakaawa kasi yung mag-anak na yun eh. Parang wala talaga silang pera. Saka, kinapalan lang nila ang mukha nila na sumakay sila ng bus. Sabi pa nga kung may pera daw sila, magbabayad sila. Sa Pamplona kasi ang punta nila. Kung maglalakad nga naman sila, baka kung anong oras na silang makarating doon. Natikita mo na ba yung mga yun? Oo 4 na ticket. O sige, sabihin na natin nakakaawa nga sila. Pero mas nakakaawa tayo niyan. Natikita mo na pala tapos hindi magbabayad. Abunado tayo dyan. Ang liit na nga ng kita natin mababawasan pa. Paano kaya? Teka. Okay, ganito na lang. Kakausapin ko yung inspektor na aakyat dito mamaya. At ako na magpapaliwanag sa kanya. Total, ako nagtikit dun sa mag-anak eh. Kaya sasabihin ko, nasasahod ko na lang ibawas yung pamasahe nila. Aba, seryoso ka ba dyan, tol? 4 na Pamplona yun. Baka nagbibigla ka sa sinasabi mo. Alam ko. Pero, wala, inaawa talaga ako sa kanila eh. Ikaw ang bahala. Basta labas ako dyan Kumapagalitan ka ng inspektor natin. Binalikan ko yung isang pamilya sa hulihan ng bus at agad kong pinaramdam sa kanila na okay na ang lahat sa pamamagitan ng pagngiti. Ayos na. Wala na po kayong dapat ipag-alala. Ako na po magbabayad sa pamasahin yung 4. Talaga? Totoo ba yung sinasabi mo? Opo. At ihatid po namin kayo hanggang sa Pamplona. Maraming salamat sa iyo. Tatanawin naming malaking utang na loob itong tulong mo sa amin. Walang-wala lang talaga kaming pera. Kaya, pasensya ka na. Wala nga naman po. Dumaan din po ako sa ganyan na wala akong pera kahit piso kaya naiintindihan ko po kayo. Natutuwa pa nga po ako kasi nagsabi kayo ng totoo at hindi yung gaya ng ginagawa ng iba na nagtutulog-tulugan pa para hindi masingil ng pamasahe. Matapos yun, ay bumalik na ako sa unahan ng bus at nakipagkwentuhan ako ulit kay Jojo. Hindi nagtagal, ay ilang pasahero pa ang bumaba at ang natira na lang na pasahero namin ay yung mag-anak sa hulihan. Ibang klase ka rin talaga, tol. Hindi ko kaya ang ginawa mo. Bago kasi ako tumulong, ay sisiguraduhin ko na hindi ako mawawalan. Hindi ako kagaya mo na kahit mawalan ka, ay tutulong ka pa rin. Siyempre, tol, naranasan ko na rin kasi yung buhay na walang-wala ako kaya alam ko yung pakiramdam ng ganun eh. Saka pwede ko namang sabihin sa mga boss natin na unti-untiin yung pagbawas sa sahod ko at huwag nilang biglain. Magtitipid na lang ako sa mga gastusin ko. Sa bagay,
Makakatipid ka nga pala ngayon kasi mag-isa ka na lang sa bahay mo, di ba? Wisit ka. Talagang pinaalala mo pa. Iniiwasan ko na nga mapag-usapan natin si Fatima tapos binanggit mo pa. Hindi ko binanggit ang pangalan ni Fatima, ha? Ikaw kaya nagsabi ng pangalan niya. Ang sabi ko lang, mag-isa ka na lang sa bahay mo ngayon. Kahit na, ganun pa rin yun. Siyempre si Fatima may isip ko kapag sinabi mo mag-isa na ako. Ano ba ang dahilan kung bakit mag-isa na ako sa bahay, di ba? Dahil iniwan ako ni Fatima. Ayos lang yan. Mas maganda nga na pag-usapan natin siya ng pag-usapan hanggang sa masanay ka na eh. Tapos hindi mo na mamamalayan na hindi ka na sasaktan kahit paulit-ulit natin siya pag-usapan, di ba? Basta. Ayoko mo nang pag-usapan si Fatima ngayon. Nagulat kami ni Jojo nang may narinig kaming malakas na sumabog sa hulihan ng bus. Nagpa-ekes-ekes ang takbo ng aming bus hanggang sa kinabig ni Jojo ang manibela pakaliwa. Sabay kaming napasigaw nang nakita naming mababangga kami sa isang malaking puno na nasa gilid ng kalsada. Nang sumalpok ang unahan ng bus sa puno, ay inakala kong katapusan ko na dahil nakatayo ako. Pero tila may kung anong puwersa ang nagprotekta sa akin ng sandaling yon. Natumba lang ako at hindi ako nagkaroon ng kahit na anong sugat o pinsala sa aking katawan. Diyos ko! Ayos ka lang ba, tol? Oh, ikaw? Ayos lang ako. Butit naka-seatbelt ako. Pabira. Bukod sumabog ang gulong natin sa hulihan, ah. Sandali, titignan ko lang yung mga pasahero natin. Nagmamadali kong pinuntahan ang mag-anak sa likod. Pero nagtaka ko dahil wala na sila roon. Naguguluhan naman akong bumalik kay Jojo. Ano? Kumusta yung mga pasahero natin? Okay lang ba sila? Hindi ko alam eh. Ano? Paano hindi mo alam? Wala sila dun eh. Wala sila sa likod. Hindi ko alam kung lumabas ba sila sa bintana o ewan. Pero bakit naman nila gagawin yun? Baka nung bumangga tayo sa puno, ay tumalsik sila palabas ng bintana. Talagang silang 4 lang ang tumalsik. Kung 1 o 2, maniniwala pa ako, pero 4 silang nawawala, tol. Alam mo, huwag na nating isipin kung ano nangyari sa kanila. Tawagan mo na lang muna yung operator natin para makapagpadala na sila ng tulong dito. Pabira naman kasi yan, di tayo nagdadala ng reserve. Kaya hindi tayo makakapagpalit ng gulong. Tol, may signal ka ba? Tingnan mo. Wala akong ka-signal, oh. Sandali, titignan ko lang ang cellphone ko. Anak nang, wala rin ako signal. Ay sige, lumabas tayo at baka sa labas may signal. Kapag binamalas ka nga naman, oo. Nauna akong lumabas ng bus para maghanap ng signal. Nagpalipat-lipat ako ng pwesto, pero kahit saan ako pumunta, ay bigong makasagap ng signal ang cellphone ko. Ganon din si Jojo. Panay na ang mura niya. Isa pang problema namin ay wala kaming makitang dumadaan na kahit na anong sasakyan sa kalsadang yon. Wala ring bahay na malapit, kaya wala talaga kaming mapaghihingan ng tulong. Pinuntahan namin yung sumabog na gulong sa hulihan. Kapwa kami nagtaka ni Jojo dahil kakaiba ang itsura ng gulong. Para bang kinalmot yon ng matutulis at malaking kuko. Kaya yon nasira at sumabog. Hindi naman ganyan ang itsura ng gulong kapag sumabog, di ba? Ano nangyari dyan? Kaya nga eh. Parang halimaw ang sumira sa gulong natin eh. Tol, hindi kaya merong halimaw dito sa lugar na to? Yung kagaya doon sa pelikulang pinanood ko. Yung may lumilipad na halimaw tapos pumapatay siya ng mga tao. Ano bang halimaw sinasabi mo? Walang ganong halimaw sa totoong buhay. Siguro ay nasabit yung gulong natin sa kung saan kaya ganyan ang itsura. Ewan ko, tol. Pero biglang naging kakaiba ang pakiramdam ko. Tignan mo, nagtatayuan ang balahibo ko sa braso. Baka kaya nagtatayuan yan, nadya-jebs ka lang. Ayan o, ang lawak-lawak ng gubat, maghanap ka ng mapepwestuhan mo dyan. Basta lumayo-layo ka, at baka umabot dito yung amoy. Hindi ako natatae, si Raulo.
Talagang kinikilabutan ako. Para kasing may nakatingin sa atin kanina pa eh. Hindi mo ba nararamdaman yun? Baka kasi yun yung mag-anak na nilibre mo ng pamasahe tapos biglang nawala. Siguro nagtatago sila sa kung saan. Yun lang yun. Aba, oo nga no. Nasaan na kaya yung mga yun? Nakapagtataka talaga na bigla na lang silang nawalang lahat sa loob ng bus eh. Nag-aalala tuloy ako eh. Kung ano na nangyari sa kanila eh. Huwag mo na silang isipin. Baka yung dapat na iniisip mo kung paano tayo makakahingi ng tulong. Ang mabuti pa siguro doon tayo sa gilid ng kalsada para kung sakaling may sasakyan na dadaan, mapapara natin kagad. Maganda yan naisip mo, tol. Imposible naman walang dadaan dito sa sasakyan, di ba? Ang kailangan lang natin gawin ay maghintay. Pumwesto na kami ni Jojo sa tabi ng kalsada. Panay din ang check namin sa aming cellphone dahil baka bigla yung makasagap ng signal. Umasa ako na hindi magtatagal ay may daraang sasakyan. Pero may git isang oras na ang lumipas ay wala pa rin dumadaan. Hanggang isang matangkad na lalaki ang nakita kong naglalakad sa hindi kalayuan. Dahil madilim at umaasa lang kami sa liwanag mula sa bilog na buwan, ay hindi ko nakikita ang kanyang muka. Tol, tignan mo may tao. Papalapit siya dito sa atin. Aba, mukhang meron nang tutulong sa atin. Baka merong kabayan na malapit dito at doon nakatira yung lalaki na yan. Ako nang sasalubong sa kanya at makikipag-usap, tol. Sige tol, galingan mo pakikipag-usap sa kanya. At kung meron siyang cellphone, tignan mo kung may signal. Naglakad ako palapit sa lalaki. Habang paliit ng paliit ang agwat namin sa isa't isa, ay unti-unti ko ring nakikita ang itsura niya. Huminto ako sa paglalakad nang napansin kong kakaiba ang kanyang muka. Kulay pula ang kanyang mga mata at maihahalin tulad sa isang halimaw ang itsura niya. Matutulis ang mga ngipin niya at may umaagos na laway sa gilid ng kanyang bibig. Malakas akong sumigaw nang umangil na parang mabangis na hayop ang lalaki. Tumakbo ako pabalik kay Jojo at hinawakan ko siya sa kamay. Hinila ko siya papasok sa gubat na nasa gilid ng kalsada habang nakasunod sa amin ang nakakatakot na lalaki. Ano ba yun? Ano ba nangyayari? Bakit tayo tumatakbo? Pambira ka, oo! Yung lalaki, nakakatakot yung itsura niya. Para siyang halimaw. Anak ng putya, sabi ko na nga ba eh. May halimaw sa lugar na to eh. Baka naman mukhang halimaw lang siya pero hindi naman talaga siya halimaw. Uy, ano ba? Napapagod na ako. Tama na! Tumigil na tayo sa pagtakbo! Sigurado ako halimaw siya. Ang tutulis na mga ngipin niya. At tignan mo, hinahabol niya tayo. Kailangan natin makalayo at makapagtago sa kanya, tol. Mukhang kapag naabutan niya tayo, ay hindi niya tayo bubuhayin. Baka naman namamalikmata ka lang. Posible naman yun, di ba? Sigurado ako sa nakita ko. Kaya kung gusto pang mabuhay, Jo, tumakbo ka lang ng tumakbo hanggang may lupa. Kahit napapagod na kami, ay mas binilisan namin ni Jojo ang pagtakbo. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari, ay biglang nadapa si Jojo. Sumubsob siya sa lupa at paglingon ko, nakita kong palapit na sa kanya ang halimaw. Pero bago pa man makalapit kay Jojo ang halimaw, ay dumating ang lalaking sumakay kanina sa bus na walang pambayad ng pamasahe. Malakas niyang hinampas ng matabang kahoy ang muka ng halimaw. Tinulungan niyang tumayo si Jojo at saka kami muling tumakbo ng mabilis. Hindi ko na alam kung gaano kami katagal na tumatakbo. Ngunit maya-maya ay nakita ko sa labas ng isang kuweba ang asawa ng lalaki. Dumiretso kaming tatlo sa loob ng kuweba at doon ay ginabayan kami ng babae hanggang sa nakarating kami sa isang bahagi ng kuweba na may patag na lupa. Naroon din ang batang lalaki at ang binatilyo. Sa ngayon, ay ligtas tayo rito. At hindi tayo masusundan dito ng aswang. Ano? Yan, lintik na yan. Aswang? Aswang ang halimaw na yun? Sabi ko na kasi sa'yo, tol eh. May mali talaga sa lugar na to eh. Butit tumakbo tayo dahil kung hindi, malamang
Kwento na lang tayo ngayon, tol. Patay na tayo. Naniwala ka naman kagad dyan. Baka adik lang yun. Ang tindi siguro ng tama sa kanya nung kung ano man tinira niya. Kaya ganun kumilos. Saka maniniwala ka ba sa sinasabi ng lalaking yan? Kanina lang natin yan nakita. Wala akong dahilan para magsinungaling sa inyong dalawa. Ang gusto ko lang ay walang masamang mangyari sa inyo. Kaya sinasabi ko sa inyo ang totoo para alam nyo kung kanino kayo dapat mag-ingat. Huwag po kayo mag-alala. Kasi naniniwala po ako sa sinasabi niyo. Nung buhay pa po kasi ang lolo ko, isa po siyang antingerong manunugis. Nakikipaglaban po siya noon sa mga aswang sa lugar nila. Tignan niyo po itong medalyong kunto. Ang lolo ko po ang nagbigay nito sa akin. Ang sabi po niya, panlaban daw po ito sa mga aswang. Teka, pwede bang ilayo mo sa akin ang medalyon na yan? Ho? Bakit po? May problema ba? Basta ilayo mo sa akin yan. Oo nga pala. Maraming salamat ulit sa kabutihan mo sa amin ng pamilya ko. Bihira ang mga taong kagaya mo na tutulong sa hindi niya kilala. Ako nga pala si Arturo. At ito naman ang asawa ko si Lina. Si Efren ang aming panganay. At si Biboy naman ang aming bunso. Ako naman po si Rico. At siya po si Jojo. Pero, matanong ko lang, Manong. Paano po kayo nawala kanina sa loob ng bus matapos po nung aksidente, nung mabangga tayo? Lumabas kami sa bintana at binilisan namin ang aming pagkilos dahil alam namin na hindi aksidente ang nangyari. Sinadya yun nung aswang na humabol sa inyo kanina. Siya ang may kagagawa ng pagkasira ng gulong ng inyong bus, kaya sumabog yun. Ginawa niya yun dahil alam niya na nakasakay kami ng pamilya ko sa bus niyo. Ang totoo niyan ay kami talaga ang punteriya ng aswang na yun. Huh? Pero, bakit kayo po ang pupuntiryain ng aswang na yun? Hindi ko pa masasabi ang dahilan. Pero, kaya gusto namin makalayo sa lugar na pinanggalingan namin ay dahil sa aswang na yun na si Alamid. Ang buong akala namin ay nakatakas na kami sa kanya. Pero sinundan niya pala kami. Kaya humihingi ako ng paumanin sa inyo kung pati kayo ay nadamay sa sitwasyon namin ng aking pamilya. Ang bira! Ang mga yan pala may kasalanan kung bakit tayo na-aksidente. Dapat talaga nung sinabi ng mga yan na wala silang pamasahe, pinababa na natin sila tol eh. Tignan mo nga nangyari sa atin. Ikaw na nga tumulong. Ikaw pa napahamak. Anak naman talaga ng 7 kagaw, oo. Gusto ko lang naman magtrabaho at kumita ng pera. Tapos ganito pa nangyari? Ay, ewan ko. Tol, wag mo na silang sisihin. Sigurado ako na hindi nila ginusto yun. Ang gusto lang nila ay makaligtas mula ron sa aswang na si Alamid. Saka, ramdam ko na mabuti silang tao. Hindi ba iniligtas tayo ni Mang Arturo dun sa aswang kanina? Dapat lang niya tayong iligtas, no? Dahil sila ng pamilya niya may kagagawan kung bakit tayo na-aksidente kanina. Kung di sila sumakay sa bus natin, hindi tayo susundan ng aswang na yun. Talagang nandamay pa ang mga yan ng ibang tao na wala namang kinalaman sa problema nila. Hindi namin ginustong madamay kayo o kahit na sino sa problema namin. Talagang nagkataon. Sa bus nyo kami sumakay. Pero nangangako ko sa inyo na habang kasama nyo kami ay poprotektahan namin kayo mula kay Alamid sa abot ng aming makakaya. At ang medalyon na suot mo, Rico, sa palagay ko ay magagamit mo yan para labanan si Alamid kung sakaling malagay ka sa panganib. Total, sinabi mo na rin na poprotektahan mo kami. Ay bantayan mo ko habang natutulog ako. Inaantok ako at siguraduhin mo na hindi ako mapapatay ng aswang na yun, ha? Abay, bakit hindi? Pagod ako sa pagmamaneho sa pagtakbo natin kanina. Kaya kailangan ko talaga magpahinga, no? Bukas ng umaga na tayo lumabas sa kuweba para siguradong ligtas tayo mula sa pesteng aswang na yun. Tama ang sinabi mo. Kailangan lang natin maghintay na mag-umaga bago tayo lumabas dito sa kuweba. Dahil hindi ligtas sa labas ngayon. Kailangan natin magpaumaga rito. O paano? Diyan na kayo, matutulog muna ako. Ayoko na maingay, ha?
Saka wag niyo akong gigisingin kung hindi naman importante ang dahilan. Naghanap si Jojo ng matutulugan. Sa hindi kalayuan ay humiga siya sa isang malapad at makinis na bato. Tumagilid siya at ginawa niyang unan ang kanyang mga kamay. May halong awa na tinignan ko si Namang Arturo at ang kanyang pamilya. Wala akong ideya kung bakit sila hinahabol ng aswang na si Alamid. Pero sigurado ko na matinding takot ang nararamdaman nila, lalo na ng kanyang mga anak. Hinawakan ko ang medalyon na nakasabit sa aking leeg at ibinilong ko doon. Natulungan niya ako sa kung ano ang dapat kong gawin at hiniling ko rin na bigyan niya ako ng proteksyon mula sa aswang. Tumahimik na kaming lahat dahil baka marinig kami ni Alamid. Nasigurado kong hinahanap ang aming kinaroroonan. Habang tulog na tulog si Jojo, ay nakikiramdam kami ni Namang Arturo. Maya-maya ay nakaramdam ako ng antok, kaya nagpaalam na rin ako kay Mang Arturo na iidlip muna ako. Tatabi na sana ako kay Jojo nang nakapako ang cellphone niya sa tabi niya. Kinuha ko yon at hindi ko alam kung bakit bigla kong naisipan na pakialaman yon. Walang password ang cellphone niya, kaya malaya ko yung nabuksan. Tinignan ko ang inbox niya at parang sumabog ang ulo ko nang nakita ko roon ang palitan nila ng mensahe ni Fatima. May mga sweet na palitan sila ng message sa isa't isa at nabasa ko rin doon ang paghimok ni Jojo kay Fatima na hiwalayan na ako dahil plano ko nang mag-propose ng kasal kay Fatima. Nakalagay na doon na gusto ni Jojo na hiwalayan na ako ni Fatima bago ko pa maisagawa ang proposal. Umakit sa ulo ko ang matinding galit. Itinihaya ko si Jojo at hinawakan ko ang kwelyo ng damit niya. Sabay suntok sa mukha niya. Nagtatakang nagising si Jojo at muli ko siyang sinuntok. Walang hiya ka, hayop ka! Akala ko kaibigan kita! Traitor ka pala! Tol, ano ba nangyari sa'yo? Nakalimutan mo naman kung sino ako? Ako to, si Jojo! Hoy! Kaibigan mo ako! Hindi ako yung aswang! Kaya bakit mo ako sinusuntok? Anong hindi aswang? Masahol ka pa sa aswang! Dahil inaswang mo si Fatima sa akin! Ano? Hindi ko alam ang sinasabi mo! Saan mo naman nakuha yung inaswang ko sa'yo si Fatima? Gusto bang basahin ko pa ang palitan nyo ng text message ni Fatima sa cellphone mo, ha? Hayop ka, Jojo! Traitor ka! Akala ko kaibigan kita pero nagkamali ako. Napakagaling mo magpanggap. Kaya huwag ka na magsinungaling. Dahil bukayo ka na. Alam ko ng lahat. Sorry, Tol. Hindi namin sinasadya ni Fatima na nagustuhan namin ang isa't isa. Nangyari na lang yun ng biglaan eh. Hindi naman namin kayang pigilan ang nararamdaman namin. At ayaw ka namin masaktan. Kaya mas pinili namin huwag sabihin sa'yo. Dapat nga'y sinabi nyo na lang kagad sa akin. At baka natanggap ko pa yun, hayop ka. Hindi yung ganito na ako pa mismo nakaalam ng panloloko yung ginawa sa akin. Alam mo bang mas nasasaktan ako sa panloloko mo, ha? Dahil si Fatima, may hinala na ako niloloko niya ako. Pero ikaw, hayop ka. Wala akong kaalam-alam sa pagtatraidor mo sa akin. Kahit sa panaginip, hindi ko naisip na magagawa mo to sa akin. Dahil kaibigan kita. Tumigil na kayo. Kung itutuloy niyo yung pag-aaway niyo, ay hindi malabong marinig kayo ni Alamid. At malalaman niya ngayon kung nasan tayo. Mas magiging malaki ang problema natin kapag nangyari yun. Maras kong binitiwan si Jojo. Alam ko na hindi ko siya titigilang saktan dahil sa tindi ng galit ko sa kanya. Kaya naisipan kong umalis sa kuweba. Ito tatandaan mo, Jojo, ah. Saksak mo to sa utak mo. Simula sa gabing to, wala na. Hindi na tayo magkaibigan. Wala akong traidor na kaibigan na kagaya mo. Tol, makinig ka muna sa paliwanag ko, parang awa mo na. Ano bang paliwanag ang kailangan ko marinig, ha? Malinaw na sa akin ang lahat.
Niloko niyo ako ni Fatima. At pwede ba? Wag mo akong tinatawag na tol. Dahil hindi mo alam ang tunay na kahulugan ng salitang yan. Patawarin mo ako. Hindi ko sinasadyang lokohin ka. Sinadya mo, Jojo. Sinadya yung dalawa ni Fatima. May kakayahan kang pigilan ng lahat. Pero mas pinili mo na lokohin ako. Pagkasabi ko noon, ay tumalikod na ako at dere-derecho akong naglakad palabas ng kuweba. Nang nasa labas na ako, ay hinawakan ni Mang Arturo ang braso ko at pilit niya ako na pinigilan. Saan ka pupunta? Bumalik ka na sa loob bago ka pa makita ni Alamid. Hindi ko kayang makasama sa iisang lugar. Ang traidor na Jojo na yun. Alam kong galit ka, pero isipin mo muna ang kaligtasan mo. Hindi mo kilala si Alamid. Masyado siya mabangis at wala siyang awa. Hindi siya magdadalawang isip na patayin ka kapag nakita ka niya. Wala na akong pakialam kahit mamatay ako ngayon. Dahil para na rin akong namatay sa mga nalaman ko. Kaya pabayaan niyo na lang ako. Hindi ko pwedeng makita ang traidor na yun. At baka kung ano lang magawa ko sa kanya, baka mapatay ko siya. Huminahon ka, Rico. Pakalmahin mo ang sarili mo. Alam kong mabuti kang tao. At ang naiisip mong gawin ay dulot lamang ng matindi mong galit. Tandaan mo, ang hindi maganda at masakit na nangyayari sa buhay natin ay merong dahilan. Sa ngayon, ay hindi mo pa malalaman ang dahilan na yon. Pero darating ang panahon na malalaman at malalaman mo ang sagot kung bakit kailangan itong mangyari. Naging mabuti naman akong tao, Mang Arturo. Ginawa ko ang lahat para maging mabuting kaibigan at nobyo. Pero bakit ganito ang ginanti sa akin ng Diyos? Bakit palagi ako nasasaktan? Akala ko ba kapag naging mabuting tao ka, ay pagpapalain ka ng Diyos? Pero bakit nangyayari ito sa akin? Pinagtitripan niya ba ako? Sa loob na tayo mag-usap. Delikado dito sa labas. Pasensya na pero ayoko talagang makita yung Jojo na yun. Sige na, Mang Arturo, wag niyo na akong isipin. Kung ano man ang mangyari sa akin, kung mapatay man ako ng aswang na yun, siguro, yun ang naktakdang mangyari sa akin ngayong gabi. Bago pa magsalita si Mang Arturo, ay mabilis akong tumakbo palayo sa kanya. Ilang beses niya akong tinawag, ngunit hindi ko siya nilingon. Tinahak ko ang mas masukal na bahagi ng gubat at wala na akong pakialam. Kahit saan ako mapunta, pakiramdam ko, kahit mamatay ako ng oras na yon, ay wala na rin akong pakialam. Patuloy naman sa pagsunod sa akin si Mang Arturo. Tila hindi siya susuko hanggat hindi niya ako naisasama pabalik sa loob ng kuweba. At sa hindi inaasahang pangyayari, ay natalisod ako sa isang matigas na sanga na nakabaon sa lupa. Nadapa ako at napasubsob sa lupa. Babangon na sana ako nang may narinig akong malakas na pag-angin ng aswang sa hindi kalayuan. Nagmamadaling lumapit sa akin si Mang Arturo. Tinulungan niya akong tumayo at hinila niya ako sa likod ng isang makapal na halaman. Si Alamid ba yun? Sino pa ba? Siya lang naman ang aswang na kasama natin dito sa gubat. Sabi ko naman sa iyo, di ba? Doon na lang tayo sa loob ng kuweba at delikado rito. Bakit kasi sinundan niyo pa ako eh? Sinamahan niyo na lang sana doon ang mag-iina mo. Hindi kita pwedeng pabayaan. Kami ng pamilya kong dahilan kung bakit kayo nasa ganitong sitwasyon. Kaya gagawin ko ang lahat para protektahan kayo. Huwag ka nang maingay. Nararamdaman ko na malapit na siya. Kulang na lang ay pigilan ko ang aking paghinga nang nakita ko ang pagdating ng aswang. Dahil sa liwanag mula sa bilog na buwan, ay mas nasilayang kong mabuti ang kahindik-hindik niyang anyo, Sir Blair. Medyo mabalahibo ang kanyang katawan at matutulis ang kanyang kuko. Sinisinghot-singhot niya ang hangin.
na para bang sa pamamagitan nun ay inaalam niya kung saan kami nagtatago. Huminto ang aswang malapit sa kinaroroonan namin at luminga siya sa paligid. Naaamoy kita, Arturo. Alam kong nasa paligid ka lang. At may kasama kang isang tao. Huwag na kayong magtago. Dahil mahahanap ko rin kayo. Ang gusto ko lang naman ay ang dalawang bata. Ibigay niyo sila sa akin. At hindi ko kayo sasaktan. Naguguluhan akong tumingin kay Mang Arturo. Gusto ko siyang tanungin tungkol sa sinabi ng aswang. Pero hindi ako pwedeng magsalita. Hindi nagtagal ay umalis na ang aswang at naghintay ako ng ilang minuto bago ako nagsalita. Ano pong ibig sabihin ng aswang? Bakit gusto niyang kunin yung mga anak niyo? Ano kasi? May gagawing ritual ang grupo ng mga aswang na pinamumunuan ni Alameda. At kailangan nila mag-alay ng dalawang bata. Sa kasamaang palad, ang mga anak ko napili niya. At yun ang dahilan kung bakit kami nahamol ni Alameda. Kailangan niya mga anak ko para maisagawa nilang ritual. Hindi ko naman pwedeng isuko sa kanila sina Efren at Piboy. Dahil mga anak ko sila. Aba dapat lang po. Huwag po kayong papayag na makuha ni Alameda ang mga anak niyo. Ngayon, ay mas naiintindihan ko na po kayo kung bakit kinapalan niyo ang mukha niyo na sumakay sa bus kahit wala kayong pambayad. Saka na natin pag-usapan yan. Bumalik na tayo sa loob ng kuweba dahil mukhang nasa malayo na si Alameda. Ayoko nga pong makita si Jojo eh. Talagang masasaktan ko ulit siya kapag nakita ko siya. Pigilan mo na lamang ang sarili mo. Ang kailangan lang natin gawin ay maghintay na sumapit ang umaga. At kapag sumikat na ang araw, ay saka mo harapin ang kaibigan mo. Hindi ko na po siya kaibigan. Kaya wag niyo siyang tinatawag na kaibigan ko. Hindi na kung hindi. Pero tara na. Bumalik na tayo sa loob ng kuweba. Dahil wala tayong ideya kung ano ang pwedeng mangyari sa atin kapag nakita tayo ni Alameda dito. Dahil ramdam kong hindi babalik sa kuweba si Mang Arturo nang hindi ako kasama, ay pumayag na ako sa gusto niya. Ayoko kasing mapahamak siya ng dahil sa akin. Hindi yun kaya ng aking konsensya, lalo na at may pamilya siya. Lumabas na kami sa aming pinagtataguan at nagsimula na kami maglakad ng mabilis pabalik sa loob ng kuweba. Ngunit makalipas ang ilang minuto, ay biglang huminto si Mang Arturo at tumingin siya sa paligid. Bakit po? May problema po ba, Mang Arturo? Nararamdaman niyo naman po ba yung aswang? Hindi. Nakalimutan ko na kasi ang daan pabalik sa kuweba. Ano? Paano tayo makakabalik doon? Kahit po ako hindi ko na rin alam ang pabalik sa kuweba eh. Dahil hindi ko naman naisip na tandaan ang dinadaanan natin kanina. Hindi talaga ako pamilyar sa kugubatang ito. Ngayon lang kasi ako nakarating sa lugar na to. Kaya hindi ko kabisado ang pasikot-sikot dito. Ako. Pasensya na po, kasalanan ko to eh. Hindi ko sana hinayaang mangibabaw ang galit ko. Ay hindi mangyayari sa atin to. Huwag mo nang sisihin ang sarili mo. Dahil makadadagdag lang yan sa bigat sa dibdib mo. Tsaka walang maitutulong yan sa sitwasyon natin ngayon. Ang mabuti pa ay maglakad-lakad tayo. At baka swertihin tayo makita ang kuweba. Magsisimula pa lang sana kaming maglakad nang biglang lumitaw ang aswang sa aming unahan. Nakangisi siya at nanlilisik ang mga mata. Akala niyo ba ay makakatakas kayo sa akin? Nasaan ang dalawang bata? Ibigay mo sila sa akin, Arturo. Dadaan ka muna sa ibabaw ng aking bangkay bago mo sila makuha. At kung sa palagay mo'y natatakot ako sa iyo, nagkakamali ka, Alameda. Handa akong gawin ang lahat para mapatay ka nang sa kanon ay matigil na kasamaan mo. Talagang matigas ka. Sige, ipagpatuloy mo pagmamatigas mo.
Dahil hindi lang ikaw ang papatayin ko, isasama ko na rin ang taong kasama mo at pati na ang iyong mahal na asawa. Ano na pong gagawin natin? Tumakbo na lang po kaya tayo. Ikaw na lang ang tumakbo. Tumakas ka at hanapin mo ang kuweba. Pero, paano po kayo? Kailangan kong harapin si Alamina. Kailangan ko siyang patayin para matapos ng problema natin. Huwag kang mag-alala. Dahil susunod ako sa'yo kapag napatay ko na ang aswang na yan. Pero, baka kung ano pong mangyari sa inyo eh. Sinabi ng tumakas ka na, Rico. Iligtas mo ang sarili mo. Kahit labag sa kalooban kong iwanan si Mang Arturo, ay sinunod ko pa rin ang sinabi niya. Naisip ko na wala na rin naman akong maitutulong sa kanya. Bago ako tumalikod, ay nakita kong pasugod na ang aswang kay Mang Arturo. Mabilis akong tumakbo palayo, ngunit bigla akong huminto nang narinig ko ang malakas na sigaw ni Mang Arturo. Sigurado ko na nasaktan siya, kaya siya sumigaw ng ganun. Kusang gumalaw ang kamay ko at hinawakan ko ng maigpit ang aking medalyon. Hindi. Hindi ko pwedeng iwanan si Mang Arturo. Kailangan ko siyang tulungan. Lo, kung naririnig niyo po ako, pakiusap. Ikaw na ang kumausap sa medalyong ito at utusan mo siyang bigyan ako ng lakas ng loob at kakayahan na labanan ng aswang na yun. Isang malalim na paghinga ang pinakawalan ko at naghanap ako ng bagay na pwede kong gamitin na sandata. Isang sanga ng puno na may matulis na dulo ang nakita ko. Agad ko yung kinuha at binalikan ko si Mang Arturo. Nang sandaling yon, ay nakahiga si Mang Arturo sa lupa habang nasa ibabaw niya ang aswang. Pinipigilan ni Mang Arturo ang mga kamay ng aswang na nais siyang abutin. Walang pagdadalawang isip na inatake ko ang aswang. Buong puwersa kong isinaksak ang sanga sa likod niya. Umalingaw-ngaw ang malakas na sigaw ng aswang. Mabilis siyang humarap sa akin at hinampas niya ako sa muka gamit ang matigas niyang braso. Pakiramdam ko ay hinampas ako ng 2x2 na kahoy. Nahilo ako at napaupo sa lupa. Nilubayan ng aswang si Mang Arturo at unti-unting lumapit sa akin ng aswang. Sinakal niya ako at walang kahirap-hirap niya akong inangat. Kahanga-hanga ang tapag mo. Pinatakas ka na nga, pero bumalik ka pa rin. Pero alam mo bang karamihan sa matatapang ay namamatay? Wala akong pakialam kung patayin mo ako. Wala na rin namang kwenta ang buhay ko eh. Kaya kung papatayin mo ako, gawin mo na! Huwag kang mag-alala. Dahil gagawin kong mabilis ang iyong kamatayan para hindi ka naman makaramdam ng sakit. Sa gilid ng aking mata ay nakita kong tumayo si Mang Arturo. Labis akong nagimbal nang nagbago ang anyo ni Mang Arturo at naging isa rin siyang aswang. Hindi ako makapaniwala sa nakita ko, Sir Blair. Pakiramdam ko ay nananaginip lang ako ng mga sandaling yon. Nahirapan akong iproseso sa utak ko ang katotohanan na ang taong kanina pa naming kasama ay isa pa rin palang aswang. Hindi napansin ni Alamid ang paglapit sa kanya ni Mang Arturo. Kinalmot ni Mang Arturo sa tagiliran si Alamid. Nabitiwan ako ni Alamid at muli akong nakaupo sa lupa. Mabilis na lumayo si Alamid habang sapo ang sugat sa kanyang tagiliran. Hindi pa ako tapos sa inyo. Sisiguraduhin ko na hindi na kayo sisikatan ng araw. Humanda kayo dahil hindi ako titigil hanggat hindi ko nakukuha ang dalawang bata. Matapos sabihin yun ni Alamid, ay mabilis siyang tumakbo palayo hanggang sa tuluyan na siyang nawala sa aming paningin. Nang humarap si Mang Arturo sa akin, ay unti-unti siyang bumalik sa pagiging tao. Inilahad niya ang isa niyang kamay, pero hindi ko yun tinanggap. Natatakot at naguguluhang itinutok ko sa kanya ang hawak kong sanga. Wag
Huwag kang lalapit sa akin! Sasaktan talaga kita, subukan mo! Wala kang dapat na ikatakot sa akin, Rico. Ano wala? Nakita ko yung sakaring aswang eh! Siguro, pati yung asawa at mga anak mo yung mga aswang din ano? Anong plano nyo ha? Nagbabait-baitan lang ba kayo tapos sa uli? Papatayin nyo rin kami? Kung papatayin namin kayo, kanina pa namin yung ginawa. Doon pa lang sana sa bus, ay pwede na namin gawin yun nung kami na lang ng pamilya kong pasahero nyo. Pero pinatay ba namin kayo? Kahit na, wala pa rin akong tiwala sa inyo, lalo na sa'yo. Niloko mo kami. May pasabi-sabi ka pang kailangan yung tumakas kay Alamid. Pero mga aswang din pala kayo. Oo, tama ka, aswang nga kami. Aswang nga kami ng aking pamilya. Pero hindi kami ang uri ng aswang na kagaya ni Alamid. Hindi kami pumapatay ng tao kagaya niya. Pero hindi kita masisisi kung natatakot ka sa akin. Sa totoo lang, hindi ko talaga planong ipaalam sa iyo ng kasama mo ang pagiging aswang namin. Dahil alam ko naman nakatatakutan niyo kami. Pero wala na ako mapagpipilian kanina, kundi ang magadyong aswang upang kahit papano ay mapantayan ko ang lakas ni Alamid. Kung hindi ko yung ginawa, malamang ay patay na tayong dalawa ngayon. Sandali ako nag-isip. Napagtanto ko na iniligtas ni Mang Arturo ang buhay ko. Kung hindi dahil sa kanya, ay baka patay na ako ng sandaling yon. Kung hindi ka na nagtitiwala sa akin ay naiintindihan ko. Hindi ko na rin ipipilit na maniwala kang wala kaming gagawing masama sa inyo. Mas mabuti pa siguro na maghiwalay na lang tayo sa paghahanap sa kuweba. Dahil alam ko na hindi ka na komportableng kasama ko. Teka, sandali lang, Mang Arturo. Naniniwala na po akong mabuti kang aswang. At pati na rin po ang pamilya nyo. Pasensya na po kayo sa mga nasabi ko kanina. Kasi natakot talaga ako nang nalaman kong aswang ka eh. Mabuti naman at nagbago na kagad ang tingin mo sa akin. Tama naman po kasi kayo eh. Kung masama ka gaya ni Alamid, ay hindi mo ako ililigtas kanina. Pero gusto ko pong malaman, ano ba talaga ang dahilan at hinahabol kay ni Alamid? Bakit niya gustong makuha ang mga anak mo? Saka kung aswang din kayo, bakit niya kayo gustong patayin? Di ba dapat magkakampi kayo? Hindi ba kayo mga tao? Kahit pare-pareho kayong tao ay nagiging magkakaaway din kayo. At isa sa dahilan ng pag-aaway niyo mga tao ay dahil magkakaiba kayo ng paniniwala. Ganon din sa aming mga aswang. Taliwas ang paniniwala namin ng pamilya ko sa paniniwala ni Alamid. Ano pong ibig niyo sabihin? Si Alamid ang pinuno ng baryo kung saan kami naninirahan ng napakahabang panahon. Puro aswang ang nakatira sa baryo yon. Kada taon, naniniwala si Alamid na kailangan namin mag-alay ng 2 buhay ng tao o aswang na hindi pa tumutungtong ang edad sa 18. Tao o aswang man, ay wala siyang pinipili basta meron lang kaming maging alay. Naniniwala kasi si Alamid na kailangan namin gawin ang ritual na yon upang maging malakas siya. Kung ganon, sina Efren at B-Boy, sila sana ang iaalay nyo ngayong taon para sa ritual. Ganun na nga. Nang kausapin kami ni Alamid tungkol sa bagay na yon, ay tumutol kami ng aking asawa. Sinabi ko sa kanya na noon pa man, ay hindi na namin suportado ang ritual na gawa-gawa lang naman niya. Akala ko naman ay maluwag na tinanggap ni Alamid ang hindi namin pagpayag na gawing alay sina Efren at B-Boy. Pero nagkamali kami. Isang kaibigan ko nagsabi sa akin na itutuloy pa rin ni Alamid ang pag-aalay sa mga anak ko. At kung hindi kami papayag ni Lina, ay papatayin kami ng tuluyan ni Alamid. Kaya bago ang gabi ng pag-aalay, ay tumakas na kami. At ang sumunod nang nangyari, ayun sumakay kami sa bus nyo. Ngayon naiintindihan ko na po ang lahat. Kaya pala gustong kunin ni Alamid ang mga anak nyo kasi gagawin niya talagang alay. Aba kahit ako siguro nasa katayuan nyo ay ganyan din ang gagawin ko.
Pero bakit hindi nyo na lang po patayin si Alamid? Sa palagay ko kaya nyo siyang talunin Nasugatan nyo nga siya kanina, di ba? Kahit nasugatan ko siya, ay mas malakas pa rin siya kumpara sa akin. Hindi siya hihiranging pinuno ng mga aswang kung hindi siya mas malakas sa kahit sinong nakatira sa baryong yon. Talagang nilalakasan ko lang ang loob ko ngayon para sa kaligtasan ng pamilya ko at syempre, para na rin sa inyong dalawa na kasama mo. Bigla po tuloy ako nahiya sa inyo. Bakit naman? Kasi kanina, sinabi ko kay Alamid, na handa akong mamatay. Tapos, inilagay niyo sa panganib ang buhay niyo para iligtas ako. Kahit gusto ko na mawala, ay niligtas niyo pa rin ako. Ramdam kong nasabi mo lang yun dahil nasasaktan ka sa ginawa sa'yo ni Jojo at ni Fatima. Pero alam ko na kapag naimasmasan ka na, ay magiging malinaw na ulit ang iyong pag-iisip. Tama po kayo. At maraming salamat kasi iniligtas niyo po ako kanina. Utang ko po sa inyong buhay ko. Pero Mang Arturo, naalala ko pala kanina, nung nasa kuweba tayo, at pinalayo mo sa akin tong medalyon na suot ko. Ibig po bang sabihin nun takot ka rito kasi aswang ka? Hindi ako natatakot sa medalyon mo. Pero nung inilapit mo sa akin ng medalyon ay nakaramdam ako ng matinding panghihina. Para bang unti-unting hinihigop ng medalyon mo ang lahat ng lakas ko. Kung ganun, totoo pala sinabi sa akin ni Lolo nung binigay niya sa akin to. Talaga nga palang panlaban to sa mga aswang. At pwede mo yang gamitin kay Alamid kung sakaling muli siyang umatake. Hindi malabong atakihin niya tayo ulit. Dahil mahaba-haba pa ang oras na kailangan nating hintayin bago sumapit ang umaga. Marami pa ang pwedeng mangyari sa atin. Pero hindi ko po alam kung paano to gamitin Hindi po kasi tinuro sa akin ng lolo ko kung paano po pagganahin ng kapangyarihan nitong medalyon niya. May ilan na akong nakilalang antingero, kagaya ng lolo mo. At may ilan sa kanila na nakapagsabi sa akin na kung matagal na sa'yo ang isang anting-anting o agimat, ay hindi imposibleng meron na tong koneksyon sa'yo. Ibig sabihin, sa simpleng pag-utos mo sa medalyon, ay gagawin nito ang gusto mo. Siguro ay subukan mo yung gawin sa susunod. Pero habang iniisip mo yan, ay hanapin na ulit natin ang kuweba dahil paniguradong nag-aalala na sila nila sa atin. Hindi ko po kasi alam kung kaya ko bang makita si Jojo Alam kong mahirap, pero isang tabi mo muna ang sama ng loob mo sa kanya. Kapag natapos na ang problema natin kay Alamid, saka kayo mag-usap. Tara na, at kailangan na natin magmadali dahil baka balikan tayo dito ng Alamid na yon kapag nakabawi na siya ng kanyang lakas. Tinulungan ako ni Mang Arturo na tumayo. At doon ko nakita ang sugat sa kanyang braso. Tinanong ko siya tungkol sa sugat na yon at aniya ay nagawa siyang kalmutin kanina ni Alamid. Meron din akong sugat pero sa leeg naman. At yun ay dulot ng bagyang pagbaon ng mga kuko ni Alamid nang sakali niya ako. Habang naglalakad kami ni Mang Arturo ay huminto kami nang may narinig kaming kaluskos sa unahan namin. Inihanda ko ang aking sarili dahil naisip ko na baka si Alamid na naman yun. Hanggang sa nakita namin si Jojo na palapit. Yun! Sa wakas! Nakita ko na kayong dalawa! Nung ginagawa mo rito ayokong makita ka, kaya umalis ka sa harapan ko. Hinahanap ko kasi talaga kayo. Nag-aalala kasi kami sa inyong dalawa Kasi tagal niyong hindi bumabalik Ayos lang ba kayo? Nakita mo naman siguro may mga sugat kami, di ba? Malamang hindi kami okay. Kahit kailan talaga hindi gumagana ang utak mo. Tol, alam ko na galit ka sa akin ngayon. Pero isang tabi mo muna natin ang personal natin problema. Handa akong makipag-usap sa'yo kapag nakaalis na tayo dito ng ligtas. Di ba sabi ko wag mo akong tinatawag na tol? Saka kapag nakaalis na tayo rito, hindi na natin kailangan mag-usap dahil wala tayong dapat pag-usapan. At wala na rin akong pakialam kahit magsama pa kayong dalawa ni Fatima hanggang sa impyerno. Dahil kayong dalawa talaga ang bagay kasi parehas kayong mga manluloko, parehas kayong demonyo. Rico, tama na. Tama ang kaibigan mo. Hindi ito ang tamang oras para maging magkaaway kayo. Kailangan natin magtulungan kung gusto natin makaligtas.
Kahit mag-isa si Alamid, ay kulang ang puwersa natin para matalo siya. At mas lalong liliit ang tsansa nating mabuhay kung magkakawatak-watak tayo at hindi tayo magkakasundo. Kahit anong pilit ko sa sarili ko, hindi ko talaga kayang makita ang traidor na yan, Mang Arturo. Pero sige, magtitiis na lang ako at ang gusto ko, pagkatapos ng lahat ng ito, ayoko nang makita ang pagmumukha mo, Jojo. Kung kinakailangan kong maghanap ng ibang trabaho ay gagawin ko para lang wag nang makita ka habang buhay. Tara na, kailangan na natin makabalik sa kuweba, Jojo. Siguro naman alam mo ang daan pabalik sa kuweba. Opo, alam ko po. Tinandaan ko talaga dahil di ako pwede maligaw eh. Sumunod na lang po kayo sa akin. Kaya lang, medyo malayo-layo itong kinaroroonan natin ngayon sa kuweba. Kaya baka abutin tayo ng kalahating oras bago makabalik doon. Walang problema. Ang importante makabalik tayo ron at makapagtago kay Alamid. Halina kayo! Labag man sa kalooban ko, ay sumunod kami ni Mang Arturo kay Jojo. Wala kaming imikan, ngunit patuloy akong nakikiramdam sa paligid dahil hindi malabong sa sandaling yon ay nasa paligid lamang si Alamid at naghihintay ng pagkakataon upang umatake. Biglang tumabi sa akin si Jojo at bago ko pa siya maitaboy, ay inunahan niya akong magsalita. Rico, alam kong galit na galit ka sa akin dahil sa napakalaking kasalanang nagawa ko, pero maniwala ka. Hindi ko intensyon saktan ka. Oo, sinabi ko kay Fatima na hiwalayan ka na niya bago mo pa siya maalok ng kasal. Pero yun ay dahil ayokong masaktan ka. Mas magiging masakit sa'yo kung ikakasal na kayong dalawa tapos saka siya makikipaghiwalay sa'yo. Nung ibig mo sabihin, dapat bang magpasalamat ako na ginawa mo yon? Salamat ha, Jojo. Napakabuti mo naman palang kaibigan. Alam kong mali na niloko ka namin. Masakit din para sa akin na gawin yun dahil kaibigan kita eh. Pero hindi namin kayang pigilan ni Fatima ang nararamdaman namin para sa isa't isa. Alam mo kung gaano kahirap labanan ng puso. Hindi ko sinasabing kailangan mo kaming patawarin, pero sana unti-unti mong tanggapin na kami ni Fatima ang nagmamahalan. Mabuti kang tao, kaya sigurado ako na makakahanap ka ng babaeng mamahalin ka ng totoo. Hindi ko alam kung bakit kailangan ko pang kausapin ka ng tungkol sa bagay na yan. Alam mo ba kung anong gusto kong gawin sa'yo ngayon, ha? Gusto kitang suntukin ng walang tigil dyan sa bunganga mo. Kahit man lang sana sa ganung paraan, ay maiparamdam ko sa'yo ang sakit na nararamdaman ko ngayon. Itinuring kitang kaibigan. Di nga lang kaibigan eh, kundi para na rin totoong kapatid. Sa totoo lang, wala naman akong pakialam kung nagkakagustuhan kayo ni Fatima eh. Oo, masakit para sa akin yun. Pero sana man lang, isinabi nyo kagad. Hindi yung ako pa nakaalam ng panggagago nyo sa akin. Hindi na nagawang makasagot ni Jojo sa sinabi ko, pero narinig ko ang pagsingot niya na isang indikasyon na umiiyak siya. May awa ako naramdaman sa kanya ng sandaling yon dahil ramdam ko na bukal sa puso niya ang paghingi niya ng tawad sa akin. Pero dahil mas nag-ahari ang galit ko para sa kanya, ay hindi ako gumawa ng kahit na anong paraan upang mapagaan ang kanyang nararamdaman. Hindi nagtagal ay natanaw na namin ang kuweba. Kahit paano ay nagkaroon ako ng pag-asang makakaligtas kami mula sa aswang na si Alamid. Gaya ng sinabi ni Mang Arturo, ang kailangan lang naming gawin ay hintayin na mag-umaga. Ngunit laking gulat naming lahat nang mula sa kuweba ay lumabas si Alamid. Hawak niya sa braso si Aling Lina na bakas ang takot sa mukha. Walang iya ka, Alamid! Pakawalan mong asawa ko! Sa wakas, dumating na din kayo. Muntik ko nang patayin ito si Lina dahil kanina pa ako naiinip. Nasaan ang mga anak ko? Anong ginawa mo sa kanila? Yan ang gusto ko rin itanong sa'yo. Wala sa loob ng kuwebang ito mga anak mo. Sila pa naman ang totoong pakay ko kaya ako nandito.
Nasaan sina Efren at Biboy? Ilabas mo sila! Dahil kung hindi, ay mawawalan ka ng asawa ngayong gabi! Hindi ko alam kung nasaan ang mga anak ko. Kung hindi mo sila nakita sa loob ng kuweba, malamang sa oras na to, ay wala na sila rito. Yun na nga ang problema. Wala sila dito nang dumating ako. At sigurado ko na nagsisinungaling ka. Alam kong alam mo kung nasa ng dalawang bata. Kaya kung ayaw mong patayin ko ang asawa mo sa harapan mo, ay dalhin mo sila sa akin ngayon. Kapag pinatay mo si Lina, makikita mo kung ano ang kaya kong gawin. At isa pa, tumiwalag na kami sa'yo. Kaya hayaan mo na lang kami mabuhay sa paraan gusto namin. Pwede ko namang gawin yung sinabi mo. Ngunit ibigay mo muna sa akin ang mga anak ninyo. Sila ang nakatakdang alay at hindi kayo maaaring tumutol sa bagay na yun. Kailangan maisagawa ang ritual. Ano ba ritual na sinasabi mo? Ritual na walang basihan? Ritual na ikaw lang naman ang nakaisip gawin? Ritual na ginagawa mo para magkaroon ka ng dahilang pumatay at kumuha ng mga inosenteng buhay? Dahil alam mong hindi pumapatay ng mga tao ang lahat ng mga aswang sa ating baryo? Hindi ka karapat dapat na pinuno Alamid. Imbis na baguhin mo ang tingin ng mga tao sa ating mga aswang, ay hindi ganun ang ginagawa mo. Mas lalo mong binibigyan ng dahilan ng mga tao para matakot at magalit sila sa mga kagaya natin. Huwag mo akong dinilibang, Arturo. Wala na silbi ang mga sasabihin mo. Dahil buo na ang desisyon kong ialay ang mga anak mo para sa ritual. At wala nang magagawa pa yun para pigilan ako. Ano? Aswang din si Mang Arturo? Hindi lang si Mang Arturo, kundi pati na rin ang asawa at mga anak niya. Kung ganun na bang ginagawa natin dito? Umalis na tayo, Tol! Tumakas na tayo habang nagkakainitan silang dalawa! Manahimik ka nga dyan! Dahil wala kang alam sa nangyayari. Kung gusto mong tumakas, ikaw na lang ang tumakas, total. Mukha ka rin namang walang maitutulong dito eh. Naiinip na ako, Arturo. Palabasin mo na ang mga anak mo. Kundi papatayin ko na ang asawa mo. Huwag mo akong sinusubukan. Nabigla kaming lahat nang mula sa kung saan ay lumabas si Efren na nasaan yung aswang. Sumampay ito bigla sa likod ni Alamid. Kinagat ni Efren ang gilid ng leeg ni Alamid na naging dahilan para bitiwan ito si Aling Lina. Nagwala si Alamid hanggang sa nahawakan nito si Efren. Buong puwersang binalibag ni Alamid sa lupa si Efren. Nag-anyong aswang si Mang Arturo at inatake niya bigla si Alamid. Nagsimula ang sagupaan ng dalawang aswang. Nakatulala lang kami ni Jojo habang pinapanood ang pakikipaglaban ni Mang Arturo kay Alamid. Nang nasugatan ni Alamid si Mang Arturo, ay doon na ako tila nagising. Tol! Umalis na tayo dito! Iligtas na natin ang sarili natin! Iwanan na natin ang mga yan! Dahil away aswang yan eh! Hindi tayo kasali dyan! Umalis ka kung gusto mo. Pero hindi ko pa pwedeng pabayaan si Mang Arturo at ang pamilya niya. Sa pagkakataong yon, ay naisip kong gamitin na ang medalyon ng lolo ko. Tumakbo ako papalapit kay Alamid habang inuhubad ko ang medalyon na nakasabit sa aking leeg. Walang pagdadalawang isip na isinabit ko ang medalyon sa leeg ni Alamid at bigla siyang napaluhod habang sumisigaw. Yeah! Ano to? Alisin mo sa akin to! Alisin mo to! Tignan mo, Mang Arturo! Totoo nga may kapangyarihan ng medalyon ko! Parang nangihina na siya! Papatayin kita kapag hindi may dali sa akin ito! Huwag ka nang umasa na aalisin ko yan sa'yo, hype ka! Akala mo siguro, wala kang kahinaan ha? Malas mo, dahil meron akong ganyang medalyon. Ngayon, wala na kaming gagawin kundi ang panoorin ang unti-unting pagkaubos ng lakas mo! Kahit sugatan, ay pilit pa rin tumayo si Mang Arturo. Lumapit siya kay Alamid. Nasa sandaling yon ay hindi na makagalaw mula sa pagkakaluhod. Ang tagal naming naging sunod-sunuran sa'yo. Pinili namin sundin ka dahil sa takot namin sa'yo.
Pero tapos na ang pagkahari-harian mo, Alamid. Arturo, tulungan mo ako! Alisin mo ang medalyong ito! Nangangako ko na hindi ko nagagawing alay ang mga anak mo! Parang awa mo na! Tulungan mo ako! Sa tingin mo ba, ay maniniwala pa ako sa mga sinasabi mo? Matagal na kitang kilala, Alamid. Kung mayroong panig siya ng mga aswang kung sino ang pinakatuso, sigurado kung ikaw ang magwawagi. Pasensya na, pero kailangan mong mamatay upang mabawasan ang masasamang aswang na katulad mo. Itinaas ni Mang Arturo ang kanyang kamay at walang pagdadalawang isip na nilaslas niya ang leeg ni Alamid gamit ang matutulis niyang kuko. Bumulwak ang dugo mula sa sugat ni Alamid at padapa siyang bumagsak sa lupa. Ilang segundo namin siyang tinignan kung gagalaw pa siya, pero tuluyan na siyang binawian ng buhay sa ginawa ni Mang Arturo. Unti-unting bumalik si Mang Arturo sa pagiging tao at lumabas na rin si Biboy sa kanyang pinagtataguan. Masayang nagyakap si Mang Arturo at ang pamilya niya. Nang humarap si Mang Arturo sa akin, ay kita ko sa mukha niya ang matinding kasiyahan. Tapos na ang kalbaryo nating lahat. Wala nang demonyong si Alamid. At yun ay dahil sa iyo, Rico. Kung hindi dahil sa medalyon mo, sigurado ko na magtatagumpay si Alamid na patayin tayong lahat. Walang anuman po. Pero sa lolo ko po tayo dapat magpasalamat. Kasi kung di dahil sa kanya, ay hindi ako magkakaroon ng ganong medalyon. Grabe, tol! Hindi ko alam na kaya mong gawin yun ah! Ang galing mo! Manahimik ka! Hindi ko pa rin nakakalimutan ang kasalanan mo sa akin, baka akala mo. Sorry. Masaya lang naman kasi ako patay na si Alamid eh. Pero, mapagkakatiwalaan ba talaga natin ang pamilya na yan? Kung pati pala sila ay mga aswang din? Mas may tiwala pa nga ako sa kanila kahit mga aswang sila. Kesa naman sa'yo. Hindi mo alam kung ano ang totoong kwento nila. Kaya manahimik ka na lang. Tama na yan. Huwag na kayong mag-away. Dapat ay maging masaya tayo. Dahil patay na si Alamid. Tama-tama. Malapit na mag-umaga. Hanapin na natin ang daan pabalik sa kalsada para mabilis tayo makahingi ng tulong. Teka, sandali lang po, Mang Arturo. Kukunin ko lang po ang medalyong ko kay Alamid. Hindi ko po pwedeng iwanan yan dahil pamana pa sa akin yan ng lolo ko eh. Matapos kong makuha ang medalyon, ay naglakad na kami pabalik sa kalsada. Hindi pa rin ako makapaniwala sa nangyari sa nagdaang gabi. Pakiramdam ko ay nasa loob lamang ako ng isang mahaba at masamang panaginip. Hindi nagtagal ay natanaw na nga namin ang kalsada. Ang buong akala namin ay ligtas na kami, pero napahinto ako sa paglalakad nang may naramdaman akong nakasunod sa amin. Mabilis akong lumingon at nanlaki ang mga mata ko nang nakita ko ang dugoang si Alamid na pasugod sa akin. Dahil sa pagkakabigla ay hindi ko magawang makagalaw kagad. Ngunit bago pa man makalapit si Alamid sa akin, ay itinulak ako ni Jojo. Kaya sa tiyan niya bumaon ang matutulis na kuko ni Alamid. Mabilis kong dinampot ang isang malapad na bato at malakas ko yung hinampas sa likod ng ulo ni Alamid. Sa lakas ng pagkakahampas ko nun, ay halos mabasag ko na ang kanyang bungo. Bumagsak si Alamid sa lupa at sa pagkakataong yon ay sigurado na kami na patay na siya. Humandusay sa lupa si Jojo habang sapuko ang kanyang tiyan na may sugat. Lumuhod ako sa harapan niya at may pag-aalala kong hinawakan ang kanyang kamay. Jo! Anak ng putya ka naman, bakit mo ginawa yun? Kahit kailan talagang di ka nag-iisip eh. Okay lang, tol. Sobrang laki ng kasalanan ko sa'yo eh. At kahit ibigay ko ang sarili kong buhay sa'yo, kulang pa yun para makabawi ako sa'yo. Huwag ka na magsalita. At baka makasama pa yan sa'yo. Mang Arturo, tulungan niyo po akong buhatin si Jojo.
Ako na lang ang magbubuhat sa kanya. Sa tingin ko naman kaya ko siyang buhatin mag-isa. Binuhat ni Mang Arturo si Jojo hanggang sa nakarating na kaming lahat sa gilid ng kalsada. Hindi pa rin ako makapaniwala na ibinuwis ni Jojo ang buhay niya para sa akin. Alam ko na nakokonsensya siya sa kasalanan niya sa akin. Pero hindi ko lubos maisip na gagawin niya ang bagay na yon. Sa awa naman ng Diyos, isang sasakyan ang dumaan na agad huminto nang nakita kami. Pinasakay kami ng driver ng sasakyan na yon at dinala niya kaming lahat sa isang ospital. Pagdating sa ospital, ay agad kaming inasikaso ng mga doktor at nurse. Ginamot nila ang mga sugat namin at makalipas ang ilang oras, ay dinala kami ni Jojo sa iisang kwarto. Nag-request ako na maglagay ng harang na kortina sa pagitan namin ni Jojo dahil ayoko siyang makita. Pagsapit ng hapon, ay narinig ko ang pagdating ni Fatima. Dahil si Jojo ang malapit sa pintuan at nahaharangan ng kortina ang kama ko, ay si Jojo ang nilapitan ni Fatima. Diyos ko, mabuti na lang at ako ang tinawagan ng nurse para sabihin na nandito ka. Ano ba nangyari? Mahabang kwento, Fatime. Pero huwag ka na mag-alala dahil ligtas na ako. Anong wag mag-alala? Hindi mo maaalis sa akin na mag-alala dahil nasa ospital ka. Alam mo bang iyak ako ng iyak habang papunta rito? Mabuti na lang at walang masamang nangyari sa anak natin. Ha? Anak natin? Anong anak natin? Jojo, buntis ako. 3 buwan na akong buntis. Sigurado ako na ikaw ang ama nito dahil kalahating taon na kaming hindi nagsisiping ni Rico. Ang plano ko sana ay sasabihin sa ito sa pag-uwi mo sa bahay. Pero hindi ka naman nakauwi dahil sa nangyaring ito. Pakiramdam ko ay sinuntok ako ng paulit-ulit sa dibdib sa narinig kong yon. At nang dahil doon, kahit masakit, ay tinanggap ko na lang na wala na talagang pag-asa na magkabalikan pa kami ni Fatima. Tumayo ako at nagpakita ako kina Jojo at Fatima. Gulat na gulat si Fatima nang nakita niya ako. Rico? Anong ginagawa mo rito? Fatima, kasama ko siya nung naaksidente yung bus na minamaneho ko. Nakalimutan mo na bang siya ang konduktor ko? Hindi ko nakalimutan. Pero hindi ko alam na nasa iisang kwarto lang pala kayo. Rico, yung narinig mo, joke lang yun, hindi yung totoo. Hindi mo na kailangan magsinungaling, Fatima. Dahil alam ko na ang buong katotohanan. Alam ko na matagal na kayong may relasyon ni Jojo. Kaya nanlamig ka na sa akin. At hiniwalayan mo ko. Sorry, Rico. Sorry talaga. Hindi namin sinasadya na nagkagustuhan kami. Sasabihin din sana namin sa'yo eh. Pero naghahanap lang kami ng magandang pagkakataon. Ayos na. Pinapatawad ko na kayong dalawa. Oo, masakit pa rin, pero kailangan ko magpatawad. Hindi para sa inyo, kundi para sa sarili ko. Ayokong dalhin habang buhay ang bigat ng kasalanan niyo sa akin. Siguro nga, kayong dalawa talaga nakatakda para sa isa't isa. Baka nga naging daan lang ako para magkakilala kayong dalawa. Maraming salamat, Tol. Salamat talaga. Hindi mo alam kung gaano kami kasaya ni Fatima sa narinig namin sa'yo. At sana, Tol, maibalik pa natin ang dati nating pagkakaibigan. Malabo na maibalik ang kung anong meron tayo dati, Jojo. Nakakapanghinayang man ang mga pinagsamahan natin. Pero pasensya na. Kasi hindi ko na kayang makipagkaibigan pa sa isang tao na mas pinili akong lukuhin kaysa pahalagaan ng pagkakaibigan namin. Pero masaya ako para sa inyong dalawa. Wala nang galit sa puso ko ngayon. At wala akong ibang hinihiling kundi ang kasiyahan yung dalawa. Congrats nga pala, kasi magkakaanak na kayo.
Isang mapait na ngiti ang pinakawalan ko bago ko lumabas ng kwartong yon. Hinanap ko ang silid na kinaroroonan ni Mang Arturo at madali ko yung nakita nang dahil sa pagtatanong ko sa isang nurse. Pagpasok ko sa kwartong yon ni Mang Arturo, ay siya lang ang naroon. "O Rico, kumusta ka na?" "Ayos lang po ako. Kayo po kumusta?" "Mas matindi po ang sugat na natamo nyo kaysa sa akin eh." "Ayos na ako. Si Jojo, kumusta na siya?" "Mukhang okay na po siya. Lalo na dinalaw siya ngayon ni Fatima. Magkasama po sila ngayon doon sa kwarto namin. Umalis po muna ako ron para makapag-usap sila ng mabuti." Yung Fatima ba na yun? Yung dati mong nobya?" "Opo, siya nga po." Buntis po siya ngayon at si Jojo po ang ama. "Sigurado ko na napakasakit ng nararamdaman mo ngayon." Sobrang sakit po. Pero mas pinili ko magparaya. Dahil wala nang dahilan para ipaglaban ko pang pagmamahal ko para kay Fatima. Saka na-realize ko po na totoo ang sinabi niyo sa akin. Lahat pala talaga na nangyayari sa buhay natin, maganda man o hindi, ay merong dahilan. Alam niyo po, simula nang minahal ko si Fatima, ay sa kanya na umiikot ang buong mundo ko. Sa kanya ko ibinuhos ang lahat ng pagmamahal na kaya kong ibigay. At wala na akong tinira para sa sarili ko. At nang dahil po ron, ay nakalimutan ko ng mahalin ang aking sarili. At nang iwanan ako ni Fatima, ay para akong bus na nawalan ng gulong. Hindi po ako makausad. Ngayon, ay naiintindihan ko na kung bakit inalis ng Diyos si Fatima sa buhay ko dahil ang gusto ng Diyos na muli kong matutunang mahalin ang sarili ko. Masaya ako na mabilis kang natauhan, Rico. Tandaan mo, mabuti kang tao. At sigurado ko na may mas magandang plano ang Diyos para sa iyo. Yan ang kailangan mong paniwalaan at panghawakan. Tama po kayo. At maraming salamat dahil kayo po nagpa-realize sa akin ng mga bagay na yan. Ngayon ay naniniwala po ako na hindi lahat ng aswang ay masasama. Pero, Mang Arturo, maiba ako. Nasaan po si Aling Lina at mga anak nyo? Lumabas muna sila dahil hindi sila sanay sa lamig dito sa ospital. Baka raw sila'y sipunin. Ganun po ba? Pero, huwag niyo po palang isipin ang babayaran nyo rito sa ospital ha. Kapag nakausap ko po ang operator namin, ay sasabihin ko sa kanya, nasagutin na rin niya ang bills nyo kasi nakasakay po kayo sa bus namin nung nangyari ang aksidente. Maraming salamat, Rico. Talagang napakabuti ng puso mo. Oo nga pala. Sigurado ko natatanungin tayo ng mga pulis tungkol sa nangyari. Sasabihin ba natin sa kanilang tungkol sa aswang? Hindi po nila tayo paniniwalaan kapag ganyan ang sinabi natin. Siguro sabihin na lang po natin na may galit sa inyo si Alameda at plano nila kayong patayin. Tapos nadamay lang kami ni Jojo kasi sinubukan namin kayong tulungan. Ako na rin po ang bahalang magsabi kay Jojo ng dapat niyang sabihin sa mga pulis. Pero ano nga po pala ang plano niyo kapag nakalabas na kayo rito sa ospital? Itutuloy namin ang pagpunta sa Pamplona. Meron kaming kamag-anak doon at magpapatulong kami sa kanila para makapagsimula kami ng aking asawa at ng aking mga anak. Hayaan niyo po at mag-aabot po ako sa inyo ng konting tulong para magamit niyo po sa pagsisimula ninyo. Nakakahiyaman pero hindi ko tatanggihan yan. Dahil kailangan talaga namin ng panimula. Wala po kayong dapat ikahiya, Mang Arturo. Malaki rin po na itulong niyo sa akin. Simula po nang pumasok tayo sa gubat na yon. Basta magpagaling po kayo agad at palagi ko po kayong ipagdadasal kasama ng pamilya mo. Bago ko lumabas ng kwartong yon, ay niyakap ko muna si Mang Arturo. Wala na kasi akong mga magulang at sa pamamagitan ni Mang Arturo,
ay naaalala ko sa kanya ang aking tatay. Makalipas ang ilang araw, ay tuluyan na kaming nakalabas ng ospital ni Mang Arturo at Jojo. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, nagpasya akong mag-resign sa trabaho ko bilang konduktor dahil gusto ko nang magsimula ng panibagong buhay. Nagtrabaho ko sa ibang bansa bilang isang factory worker at ibinuhos ko ang oras at lakas ko sa pagtatrabaho at pag-iipon ng pera. Hindi naging madali ang lahat, pero unti-unti ring gumaan ang pakiramdam ko habang lumilipas ang panahon. Tuluyan na akong nakausad sa sakit na dulot ng panlolokong ginawa sa akin ni Jojo at Fatima. Nang mabalitaan kong ikinasal na silang dalawa, ay wala na akong naramdamang galit o lungkot dahil matagal ko nang tinanggap ang nangyari. Matapos ang halos 6 na taong pagtatrabaho sa ibang bansa, ay nakauwi rin ako sa Pilipinas at nakapagpatayo ng mas malaki at mas magandang bahay. Nagsimula rin ako ng sarili kong negosyo na naging daan para magkaroon ako ng komportableng buhay. Hindi nagtagal ay muli akong umibig sa isang babaeng tunay na nagbigay sa akin ng respeto at pagmamahal. Nagpakasal kami at biniyayaan kami ng 2 anak na lalaki. Sa wakas, masasabi kong masaya na ang buhay ko at nagpapasalamat ako sa lahat ng pinagdaanan ko. Natutunan kong mahalaga ang magpatawad, hindi para sa mga taong nanakit sa akin, kundi para mapalaya ko ang sarili ko sa galit at sakit. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Sir Blair. Sana ay nakapagbigay po ako ng inspirasyon at aral sa mga tagapakinig nyo. Maraming salamat po at naway lahat tayo ay manalo sa mga laban natin sa buhay at pagpalain tayo ng ating Panginoong may kapal. Maraming salamat po sa walang sawa niyo pong pakikinig at pagsuporta sa aking YouTube channel na The Voice Addict. Sana po ay mag-subscribe din po kayo at i-hit nyo na rin po ang notification bell para palagi po kayong updated sa aking mga kwento. At sana mag-iwan na rin po kayo ng comment kung nagustuhan nyo ba o hindi ang aking kwento at kung ano ang gusto nyong sabihin. Muli, maraming salamat po sa inyo. Hanggang sa muli, mga idol.